Ano ba talaga ang ibig sabihin na maging kabilang ka sa simbahan ng Diyos? At ano ang epekto nito sa iyong pamumuhay sa araw-araw? So yan yung pag-aralan natin ngayon. At basahin natin ang 1 Corinthians 1 verse 2 para masagot natin ang tanong na yan. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So may mga katotohanan tayo na dapat matutunan galing sa verse na ito. Unang bagay na makikita natin is unto the church of God. So ang church sa Corinth tinawag na church of God. So ibig sabihin yan na ang church pala, ang Diyos ang nagtayo nito. Hindi tao ang gumawa ng church, kundi ang Diyos ang nagtayo ng church. Which is at Corinth. Ibig sabihin yan na ang Corinth na lugar ay sobrang mayaman na lugar at sobrang immoral rin. Parang kung imagine natin parang Metro Manila, di ba? Mayaman, malaki na syudad. At dahil dyan marami ring mga makabundo at mga immoral na bagay na nangyari. Pero ang amazing is ang may church sa Corinth. Ibig sabihin nun na kaya ng Diyos maglagay ng mga banal na tao sa isang lugar, kahit gaano ka-immoral at kakurap ang isang lugar. Kaya magligtas ng Diyos ng mga tao, at itong mga tao na linigtas niya ay kanyang babaguhin at gawin niyang isang simbahan. Kaya ng Diyos yan, walang imposible sa Kanya. Makikita rin natin na sabi rin ng verse, to them that are sanctified in Christ Jesus. So yung word na sanctified, ibig sabihin yan na na-set apart ka na. At naka-past tense, ang sanctified, ibig sabihin na tapos na nangyari sa buhay ng isang tao. So itong mga itong church of God na nasa Corinth, ibig sabihin ng church, mga tao yan. Ang church ay hindi building. Ang church ay yung mga tao na nagkaisa, nagtitipon para sa pangalan ng Panginoong Hesus. At itong mga taong to, na set apart na sila, na sanctified, past tense na, tapos na sila naligtas. Sabi rin ito, sanctified in Christ Jesus. In Christ Jesus. So naging sanctified lang sila, nabago yan lang yung buhay nila dahil nandyan na sila kay Kristo Jesus. Hindi dahil sa kanilang mabuting gawa or sa kanilang sariling sikap ay nangyari ito. So tandaan natin, ang ating kabanalan ay hindi nakabase sa ating sariling performance. Ang ating kabanalan ay nakabase sa kung nandyan ka ba kay Kristo at nakadepende ka ba kay Panginoong Hesus. Tapos, ang karugtong ng verse is called to be saints. So, ibig sabihin yan na ang mga Kristiyano, ang mananampalataya, ay tinawag tayo ng Panginoong Diyos na maging saints. So, ibig sabihin yan na tayong mga mananampalataya kay Hesus, hindi tayo naligtas dahil sa sarili nating choice na, gusto ko maligtas. Kung naligtas tayo, binago ng Diyos ang ating buhay dahil sa kanyang desisyon. You are called by God to be saints. At yung word na saints, ibig sabihin ng saints is holy ones, mga banal. So, tandaan rin natin na naging banal tayo dahil tinawag tayo ng Diyos, linigtas tayo ng ating Panginoong Hesus sa tuwing mananampalataya tayo sa Kanya. At tandaan rin natin na tinawag pala tayo ng Diyos na maging banal. So, ibig sabihin, dapat mamuhay rin tayo na banal sa bawat araw. At tandaan rin natin na yung mga saints, kasi yung word na yan, parang ginagamit yan ngayon sa ating panahon natin ngayon, ginagamit yan na parang ang mga saints ay parang mga special na mga tao. Pero hindi. According to this verse, lahat ng mananampalataya kay Hesus, tinawag na saints, banal. So, kung nagtitiwala ka kay Hesus, binago ka na ng Panginoong Hesus, nandyan ka na kay Kristo at tinawag ka na ng Panginoon na saints. Ang kailangan na lang natin is mamuhay tayo according, nakaayon sa ating identity. Sino tayo dyan kay Kristo? Mamuhay tayo kung sino rin tayo dyan kay Kristo. So kung banal na tayo, binago na tayo ng Panginoong Hesus, dapat mamuhay rin tayo ng buhay na banal para sa kanyang kaluwalhatian. Tapos ang verse ay nagpatuloy,
with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord. So, tandaan mo na kung nasa lugar ka, sa inyong lugar ka nakatira at nagtitiwala, nagsasamba ka, nakadepende ka kay Jesus, marami ring mga tao sa buong mundo, sa ibang mga lugar na nagsasamba, nagtitiwala at nakadepende rin kay Panginoong Hesus. At hindi tayo magkaiba. Kung pareho tayong nagtitiwala kay Jesus, united tayo. At united tayo dahil pareho tayong nagtitiwala kay Jesus, pareho tayong kabilang sa kanyang pamilya. Tapos ang verse ay nag-end, nagsabi, both theirs and ours. So, ibig sabihin na ang Panginoong Hesus ay hindi Panginoon mo lang. Panginoon rin siya sa lahat ng mga tao sa buong mundo na nagtitiwala sa Kanya. So, totoo man na si Jesus ay personal savior mo. Kung nagtitiwala ka na kay Jesus, personal savior mo na siya. Pero hindi mo lang siya personal savior. Siya ay Panginoon sa bawat mananampalataya sa buong mundo. Kaya ganun ka-amazing ang reminder na ito galing kay Apostol Pablo. Kaya dapat mamuhay tayo kung sino tayo dyan kay Kristo. Niligtas niya na tayo. Kung nagtitiwala tayo kay Jesus, linigtas niya na tayo, binago niya na tayo, at mamuhay rin tayo kung sino tayo dyan kay Kristo. At kung naging blessing sa iyo ang video na ito, share mo rin sa iba para maging blessing rin sa kanila.